Mm. So ito mga kababayan, actually ipakita ko sa inyo, Inquirer.net ito. Actually tatlong article po ito ha. O, sa mga hindi po nakakaalam, ayan, Inquirer.net po yan. Ayan, si Batu po yan at Inquirer.net. O, basahin ko ha. Torre kay PNP Chief General Nicolas Torre. Sabi dito, PNP has planned if ICC issues arrest order for De La Rosa. Oo, so nakalagay dito mga kababayan, sabi ni General Torre, meron na daw plano no ang PNP kung sakali man na lumabas na ang arrest warrant or arrest order ni Bato ng ICC. Kaya nga walang kwenta yung pagpanumpa ni Bato, yung oath, di ba? Yung pagproklama niya bilang senador, walang kwenta yon, makukulong. Oo. Ito po yung article po ng Inquirer.net, mga kababayan. So nakalagay dito, new Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III made the remark in response to a question on whether the PNP already has plan in the place once the International Criminal Court or ICC pushes for the arrest of Senator Bato Ronald de la Rosa. Oo, ito na mga kababayan. Papanood ko sa inyo yung video para may saysay naman. Oo, para hindi tayo kasi sakit liig ko eh. Pakinig ko na lang sa inyo. Ito po mga kababayan, at actually nandito naman yung speaker. Ito po siya. Volumean lang natin. Mag-i-issue sila ng mga susunod pa. And we all know, sa mga may warrants of arrest, we all know na yung ICC, apart from former President Duterte, may mga balita na meron silang mag-i-issue sila ng mga susunod pa. And we all know na one of those na napapabalita is yung former chief ng PNP now, Senator Bato. Just in case na eventually magkaroon ng ganun, how do you plan to go about it? We just cross the bridge when we're there. Kasi ang hirap yung pangunahan nun na pag may darating na ganito, may darating na ganun, paano pag wala? Di parang napakahirap naman nun. But obviously, we are also making contingencies na pag may nangyaring ng ganito, anong ating gagawin? Pag may nangyaring ganun, ganun na ating gagawin. So, hindi nga lang siya talaga proper na parang i-discuss mo na kagad at the moment. Nakita niyo naman siguro. You know what I mean? It's really something that is something that has to be acted upon pag andyan na. Okay? We'll make decisions as it comes. So yun po mga kababayan, no, narinig nyo naman po at nakita nyo, napanood nyo po sa ating dito, sa ating live, na mismong si General Torre nagsabi na meron na silang plano. No, ito, ipapanood ko ulit sa inyo mga kababayan na ito naman ay galing pa rin sa UNTV. Kanina sa Inquirer.net, ito naman sa UNTV. Ito po. May ads lang. May ads lang po. Mayroon nang nakalatag na contingency measures ang Philippine National Police sakaling maglabas na ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Si Senator De La Rosa ang PNP chief sa panahon ng Administrasyong Duterte at ang general na nanguna sa kampanya ng pamahalaan sa war on drugs. Kaugnay nito, ayaw munang magbigay ng detalye ni General Torres sa issue sa halip. Ay sinabi nito na hintayin na lamang ang warrant of arrest kung mayroon mang ilalabas ang ICC. We'll just cross the bridge when we're there. It's something that has to be acted upon pag andyan na. Okay? We'll make decisions as it comes. Obviously, we are also making contingencies na pag may nangyaring ng ganito, anong ating gagawin? Pag may nangyaring ganun, ganun na ating gagawin. Nako Bato, kabahan ka na. Yan na nga sinasabi ko mga kababayan na may nagsabing bring it on. I am here. Di ba? Handa ako sumuko. Andito lang ako. Bring it on. Diba? Bullshit. Diba? Sabi ni Bato yan. Like po tayo. Share and subscribe. Mega love shout out. Nako mga kababayan. Actually, ito mga kababayan, nangyari na to eh. Nangyari na to nung inaresto si Digong.
'Di ba? Pagka bukas, binalita agad na ang sabi, nandyan na daw yung ICC sa Pilipinas. Nandyan na daw yung Interpol. So, ibig sabihin nito, mga kababayan, mismo lumabas sa bunganga ni Bato yan. Sabi mismo sa bunganga ni Bato na meron na daw mga ICC investigator sa Pasay nakabook ng hotel. At pinapapunta nga daw di umano itong mga retired general at tinatakot daw na pasalitain laban kay Bato at kay Digong. So actually mga kababayan, ibig sabihin na si General Torre na ganyan, nakakausap na nila yan. Ako nagsabi, hindi ko naman, wala akong proof na may pakita sa inyo na nakaharap talaga ni General Torre itong mga ICC at taga-Interpol, pero hindi ganun si General Torre magsalita eh. Kung hindi pa talaga nila nakaharap. Siyempre, unang sagot niya ni General Torre, kung sakali man, gaganon agad, kung sakali man na nandyan na ang ICC, di ba? So, makipag-cooperate kami. Pero ang sagot ni General Torre doon, kung nandyan naman ang arrest warrant, as soon as possible. Di ba? O bakit ganun? Siyempre, hindi naman yan agad-agad hulihin ganyan eh. Ang gagawin yan, siyempre may plan A, may plan B. Sabi ko nga sa inyo, nung Semana Santa, may nakalap akong chismis. Huwag paniwalaan kasi nga chismis. So ngayon mga kababayan, ito nga ipapanood ko sa inyo na mismo galing. Mismo galing sa bunganga ni Bato na nandito na sa Pilipinas ang ICC. So ito po Bato, nasa Pinas na ang ICC. Ito mga kababayan, hinamon pa nga ni Bato eh. Bringing back PRRD home. Kung sincero talaga siya. Ito Unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga Binunyag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nasa isang hotel sa Pasay City ang grupo ng mga investigador mula sa International Criminal Court o ICC na tumatawag at nananakot umano sa mga retiradong pulis para piliting idiin sina De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong kinakaharap sa International Tribunal. Ginawa ni De La Rosa ang pahayag bilang tugon sa naging komento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas daw itong makipagsundo sa pamilya Duterte. Ipinunto ni De La Rosa na kung talagang sincero si Marcos Jr. sa kanyang sinasabi, ang unang-unang dapat gawin na Pangulo ay palayasin sa bansa ang ICC investigators na nananakot sa mga retiradong pulis. Dagdag pa niya, may ilang kababayan natin umano na kasabwat ng ICC sa panggigipit sa mga dating pulis. Mariing kinundina ni De La Rosa ang pananakot sa mga retiradong pulis na anyay buong buhay na inilaan para sa serbisyo publiko. Binigyang din niya ang tila salungat ng mga pahayag ng administrasyon kaugnay sa ICC. Nanawagan si De La Rosa kay Marcos Jr. na ipakita ang sinseridad sa pahayag nito tungkol sa pakikipagsundo sa mga Duterte. Inaasahang sisimulan ang nasabing investigasyon sa pagbubukas ng ika-20 Kongreso ngayong Hulyo. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ibinunyag ni aside from bringing back PRRD home, ay kung sincero talaga siya sa kaya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin yung mga pulis na nagtatawag nila. Sabi nila, walang jurisdiction. Pero ngayon, ang dami mga pulis na pinapatawag doon sa hotel diyan sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. So anong ibig sabihin yan? Well, magkaganda kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo damay sa kaso, pirmahan niyo ito affidavit na ito. Kawawa nga mga pulis eh. I hope the PNP should take care of its people. Yun ang tingin ko eh. Bakit lang ginaganon yung mga tao nila? Pati yung mga retired na mga pulis, pinapatawag nila doon at tinatakot. Porque retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, igaganunin na lang ninyo. Hindi niyo kinoconsider yung kanyang serbisyo
na yung buhay niya na kanyang dinidicate diyan sa Philippine National Police. Porque ngayon retired na, tatakot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo mag-sign ng affidavit ay damay kayo sa kaso. Ang dami pulis na pinapatawag nila. Yung mga ICC na yan, namimihasa yan dahil masyadong malakas yung kooperasyon na pinapakita ng PNP mismo at ng gobyernong ito. So, how come? Sabi nila, hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Napilitan lang ko nung dalhin si Pangulong Duterte doon sa dahig dahil sa Interpol na yan. Ngayon, wala namang Interpol na nag-request na mag-imbestiga dyan. ICC mismo, investigators na nandito ngayon sa atin at nag-imbestiga, sobra yung ginagawa nila. Walang sinseridad yan kung ganun. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos dapat, palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon, na nananakot sa ating mga kapulisan na mag-istigo. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero ng kanyang reconciliation na hinahangad. Aside from bringing back PRRD home, ay Narinig nyo mga kababayan, sabi ni Bato, nandyan na daw ang mga ICC investigator sa Pasay. So, wala na tayong magawa kung nandyan na nga. Si Bato mismo nagsabi na nandyan na daw sa Pasay. Sabi pa nga ni Bato, sabi pa nga ni Bato, dapat i-deport na daw kung talagang makipag-reconcile si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. I-deport daw niya yung ICC at Interpol. So ngayon, mga kababayan, sasabi ni General Torre kung nandyan na daw ang arrest warrant kay Bato, may plano na ang PNP para arestuhin si Bato. So madaling salita mga kababayan, imposible naman na si General Torre nagpaplano na hindi mangyayari. 'Di ba? Ito isipin niyo mga kababayan. Napakamalaking katanungan ngayon na bakit advance magplano ang PNP na arestuhin at paano arestuhin si Bato kung wala pa nga at hindi pa nakausap nila General Torre itong ICC at Interpol. Kasi yun ang pinakamalaking tanong. Mahirap kasi ma'am, mga kababayan, ma'am, sir, boss, amo, di ba? May mga ganyan-ganyan. Sangko, diko, ditsi. Sa totoo lang, ma'am Ami Campbell, hello po. Mahirap kasi magsaing ng marami kung 3 lang kayo kakain. Mahirap magsaing ng 5 kilong bigas sa malaking kaldero kung 2 lang kayong kakain. Anong mangyari doon sa sinaing? Di ba mapapanis? So, mahirap magplano at gagawa ng hakbang ang PNP kasi napagplanuhan na eh. Imposible naman na magplano si General Torre na hulihin si Bato kung hindi pa nila nakakausap itong ICC at Interpol. Yun ang pinakamalaking katanungan ngayon, mga kababayan. Ito sagot ni ulitin ko sagot ni General Torre. Isipin ninyong mabuti mga kababayan. Hindi si General Torre magplano kung hindi pa nila nakausap itong ICC at Interpol. Mayroon na nakalatag na contingency measures ang Philippine National Police sakaling maglabas na ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Si Senator De La Rosa ang PNP chief sa panahon ng Administrasyong Duterte at ang general na nanguna sa kampanya ng pamahalaan sa war on drugs. Kaugnay nito, ayaw munang magbigay ng detalye ni General Torres sa issue sa halip. Ay sinabi nito na hintayin na lamang ang warrant of arrest kung mayroon mang ilalabas ang ICC. We'll just cross the bridge when we're there. It's something that has to be acted upon pag andyan na. Okay? We'll make decisions as it comes. Obviously, we are also making contingencies na pag may nangyaring ang ganito, anong ating gagawin? Pag may nangyaring ganon ang ating gagawin. Di ba mga kababayan? Mahirap kasi gagawa ng hakbang nang walang kasiguraduhan. So, sa madaling salita mga kababayan, inantay na lang yung warrant. Na siguro pipirmahan na at siguro matanggap na at pag sinabi siguro ni PBBM, ito na at sabihin din ng taga-Interpol, okay na.
huli na agad. Pero imposible naman na pag nandyan na yung warrant, tsaka pa magplano. Makakalipad pa yan. Kamakailan lang, nagtitik oath si Bato bilang pangalawang second term pagka senador. So, nandito sa Pilipinas. Imposible naman na mag-oath ka, mag-take ka ng oath, tas nandun ka sa Europe, nasa Pilipinas pa. Oo, mga kababayan. So, ito pa. Speaking of, ito na, mga kababayan. Pangalawa, bukod kay Bato, dito tayo kay Harry Roque. Ito na, mga kababayan. Bukod kay Bato,